What's up, what's good mga lods? Another day, so it means another vlog. And for today's video, ang gulo ng buhok ko, ga-upload lang ako or mag-konting update lang doon sa pinapagawa naming munting tahanan. Medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload about that. And yeah, ngayon medyo katatapos lang ng trabaho. Nandito ako sa Garrett, Indiana. It's like 2 hours drive away from us. And katatapos ko lang dito sa last facility ko. So magdadrive pa ako ng 2 hours. So basically hindi pa tapos ang trabaho. But yeah, yun nga, magbiyahe na lang ako pabalik. Alright, so ang fog ngayon sobra, yung halos zero visibility na eh. Look, ayan, kung makikita nyo yung part na yan, mga ano yan eh, community yan eh, hindi na makita yung mga bahay oh. Yun, medyo nakikita pa, pero dito, banda dito, hindi na makita. So samahan nyo ako sa biyaheng malala. And ganyan ang biyahe natin pabalik sa sa amin. Alright, let's go. So yun na nga, 1 hour 59 minutes. So 2 hours drive na ganyang panahon, foggy. Tara, uwi na tayo. Samahan niyo ako mga lods, let's go. Take the next right onto Indiana 205 South. Ilang araw na rin ganyan yung panahon eh. Pag madaling araw nagpa-fog lang ganyan. Pero summer pa mga lods, tagal pa, summer hanggang August pa yan. Tapos magpo-fall. So September siguro fall na yun, papasok na yung fall, mag-change na ng weather. So yung ganitong panahon na malamig kahit summer, siguro mawawala rin to agad, siguro next week. After a week mawawala na ulit yan, mag-iinit na ulit. Kasi parang kasagsagan talaga ng summer dito is July hanggang August yan. Ang time check is 5:30 in the morning. Pumasok ako kagabi 9:15 PM ang clock in ko. So syempre naabot na naman tayo dito ng bukang liwayway. Sama na kayo sa akin sa biyahe pabalik sa amin. Alright, yun. So at another 1 hour and 15 more minutes to get there. So wait, parang nakaka-drive na ako ng 45 minutes. And ayun, hayaan nyo munang kausapin ko kayo nang mawala naman yung antok ko at yung mata ko bumabagsak na. Layo pa natin. So ayun na nga kaya naisipan ko na lang din na mag-video ngayon or mag-vlog ngayon dahil medyo matagal-tagal na nga rin akong hindi nakapaglakad or hindi nakadalaw dun sa mumunting tahanan na pinapagawa natin. And kaya sabi ko, sige, i-start ko na rin. Pagkatapos ko kanina, sabi ko why not i-start ko na yung video para din malibang-libang ako while driving home. Para nakakaantok talaga. Anyways, well, yun nga, kung pasensya na kayo kung medyo naboboringan kayo dito sa channel ko or sa vlog namin. Well, wala talaga kayong mapupulot dito. Kung gusto nyo may mapulot talaga, yung makabuluhan ba, panoorin nyo yung mga like dito sa US, mga nagbablog is yung mga nursing, mga ganon, yung mga nursing jobs, mga
basically mga nurses na nagbablog dito sa Amerika and sa Canada. So speaking of nurses, no, I want to shout out Brother Jedge and Andrea of Andrea Jedge TV. Yun, medyo doon baka may matutunan ka nun, at baka talagang may matututunan kayo doon or may mapupulot kayo, especially dyan sa mga nasa Pilipinas na mga nurses or nursing student na nagbabalak, kahit hindi nasa Pilipinas, yung mga nasa ibang bansa like Middle East or somewhere na nagbabalak pumunta dito. Yun yung panoorin nyo, Andrea Jedge TV, isa yon sa mga panoorin nyo. Marami mga nagbablog dito na mga nurses. Doon may matututunan talaga kayo kasi pwede nilang maipaliwanag yung proseso, yung how to get here. Ako hindi naman ako nurse eh. Yeah, my wife is nurse. Alam ko yung proseso. I mean, dalawa kami, natutukan ko rin yun kung paano siya nag-apply and all. Pero syempre hindi ako kumpiyansa na ipaliwanag sa inyo isa-isa yon or detailed na pagpapaliwanag. Mamaya magkamali pa ako eh, sisihin nyo pa ako. So yun nga, by the way, shout out Jedge, Brother Jedge. Siya yung nag-ano rin sa akin eh. Siya rin din yung isa sa nag-motivate sa akin eh. You know, he encouraged me to keep vlogging, keep posting, and eventually sabi niya ma-reach mo rin yung kung ano yung hinihingi ng YouTube. Anyways, shout out Brother Jedge and Andrea and sa mga kids nyo. Alright? So, and beside nga pala, kung gusto nyo talaga may matutunan din at mapulot na yung makabuluhan din, isa sa makabuluhan, panoorin nyo rin yung pinapanood ko yun eh, yung what do you call that, Spot Pinoy. Yun eh, tatlong matitikas na tatlong matitikas na nilalang yun eh. I mean si Sir Mark, si Rice Velasquez ba yun? Rice Velasquez and Sir Mark Carino, and si Miss Ina Andolong. Parang siya yung pinaka leader of the band, si Miss Ina Andolong. And lang din update, kumbaga lang din sa kanya, for the record, yun eh, parang news anchor yun sa Pilipinas dati eh. If I'm not mistaken, sa ABS-CBN siya, TV Patrol or something. Kaya yung mga tinatalakay nila doon, tinatalakay talaga. Lalim ng Tagalog. Sabi ko sa inyo eh, Pilipino ako eh. Dugo lang ang Amerikano sa akin at siguro itsura in some way. Pero Pilipino talaga ako sa ayaw at sa gusto ko. Pilipino talaga ako. And yun nga, si Miss Ina, meron din siyang sarili, yung in a nutshell. Yun, legit talaga yung mga matututunan nyo doon, and yung tinatopic nila. More on sila eh, immigration, yung mga pagbabago, lalo na ngayon sa Canada, ang daming yung mga changes. And nga pala, base sila sa Canada, so more on nila is yung puro sa Canada talaga yung mga topics nila. Syempre doon sila nakabase eh. Yung podcast nila na Spot Pinoy is more on Canadian news and current affairs, ganyan. Yun, legit talaga yun. Marami kayong matututunan at mapupulot doon. And yeah, anyways, yun nga, nasabi ko medyo matagal-tagal tayo hindi nakapunta doon, pero pinuntahan ko yun. I remember napuntahan ko yun, meron akong clippings to, panoorin nyo, singit ko dito. Pumunta ako doon ng June 27. Yeah, June 27, because that was the first month anniversary mula nung nag-start sila gawin yung bahay, nag-start yung construction. May 27, so I went back there June 27. Yun nga yung first month. So sinilip ko lang din. And yeah, yun, ito singit natin. Siya mga lods,
nagkaroon tayo ulit ng chance na masilip or mabisita to, para makita ano nang naging improvement, di pa paano meron ulit. Actually this is the exactly 1 month now when they start digging up to now. Ayan na yung progression, exactly 1 month. Kaya talaga I make it a point na mabisita to or masilip para at least ma-document monthly. So today is the exact 1 month of the construction. So ayan na siya. Medyo ayan, ikabit na rin yung taas. I mean, they start framing the second level. So yeah, mabilis talaga gawa. Medyo nag-uulan pa naman this past few weeks. No, actually, yeah, like a couple of days back, nag-uulan. So at least buti gabi umuulan or hapon tapos na rin yung gawa nila. Sana lang hindi medyo na yung mga kahoy. Nako-compromise yung mga kahoy pag nababasa ng ulan. Ngayon medyo maganda yung araw, pero sa weather sabi uulan pa rin eh. Pero maganda yung paligid, maliwalas. So hopefully dire-diretso yung ganda ng panahon. So dire-diretso din yung gawa. So yun lang muna yung update dito sa bahay na to. And yeah, so yun, may improvement naman maski pa paano, di ba? Sayang hindi ko inabutan kung paano nung time na nilalagay yung frame ng bubong. Gusto ko sanang ma-videohan din, hindi ko nabutan. Pagdating ko doon nakakabit na, tapos may cover na rin, nalatag na rin nila yung pinaka base ng bubong. Well anyways, at least nakikita natin yung improvement kasi paano bilis nila gumawa eh. And by the way, o nga pala, dun sa mga napapadaan dito sa channel namin, mga pabata, binata, dalaga, may edad, or mga magulang or parents na may mga anak, babae or lalaki, na gusto nila or gusto ng mga anak nila na mag-basketball or matuto mag-basketball. Well, siguro yun, dito may matututunan kayo or may mapupulot kayo or may maiaambag kami in that in that simple way na at least basic and fundamentals of basketball. Kasi yun naman din talaga yung pinaka main content ng YouTube channel namin. Well, I started this YouTube channel namin, kinausap ko yung anak ko / may estudyante na ang magiging content natin more on basketball tayo. Yung training mo, yung progression mo, nakita ko kasi sa kanya talaga na mahilig siya. Well, wala pa yata siyang, wala pa siyang 1 taon, like 9 months, 8 months, I introduced him to basketball. When I first time I gave him a basketball, nakita ko sa mata niya na yung excitement niya, yung saya niya. And then yun, syempre wala ring wala ring paglagyan yung saya ko. Kasi yun talaga din yung passion ko is basketball. So ngayon kung makita ko sa kanya yun na magugustuhan niya, which is nakita ko naman talaga na nagustuhan niya up to now, na mahilig pa rin siya, mahilig siya maglaro, mahilig siya, ayun, isasali namin siya ng tournament. Yun, nakikita ko sa kanya na pinagtsatsagaan niya rin. And then yun din ang sabi ko sa kanya, discipline is more important. Dapat maging go hard ka palagi sa training natin. You have to be focused, give your 100% every time you train, every time we train, para at least tulad ngayon sumasali na siya ng mga tournament, at least you're equipped
don't. Pagka hindi ka ready pag pumunta ka sa laro, wala. Anuhin ka lang ng mga makakalaro mo, mga kalaban mo. It's much better na, you know, one step ahead ka lagi sa kanila. Yun yung sinasabi ko sa kanya eh. Sa ano mo, sa age mo, sa level ng bracketing or sa bracket ng ano mo, nilalaruan mo. At least dapat you're one step ahead. One or two steps ahead ka sa kanila. Para, you know, well, paano mo maano yun? Paano mo makukuha yun? Siyempre, dapat mag-ensayo ka na maayos. Makinig ka sa coach. Kahit sino maging coach mo. Even me, sabi ko, dapat makinig ka. So, nakita ko naman sa kanya, no, yung ano niya, yung eagerness niya talaga matuto. And not only basketball, even sa football, napaka-hilig niya rin. I mean, napaka-ano niya eh. Athletic siya talaga eh. Kumbaga, sports-minded siya. Lahat ng sports, he wanted to try. Like yung football, hindi ko alam paano niya natutunan yun. Sabi niya, I'm just watching in YouTube that. Eh, hindi naman siya nag-football. Tapos pagdating namin dito, I mean, when we get here, binigyan siya ng football nung kaibigan namin. Well, yung binato niya, well, first time he tossed a football. Maganda naman yung ikot. I mean, yung spin is very accurate and ano, parang perfect nga eh. Mas marunong pa siya sa akin eh. So, I think na in any sports, pag nagustuhan niya talaga, I think he can excel. Not only in basketball. So, yun. So, kailangan mo na lang talaga. I mean, ang kailangan ko na lang din talagang gawin is, you know, anuhan siya talaga. Feedan siya ng feedan ng mga words of wisdom, know how to, you know, to be a disciplined, you know, hard work. Yung work ethics mo dapat is palaging on a highest level. So yun sa mga yun nga, sinasabi ko lang talaga na yun, baka sa basketball may matutunan kayo sa amin or may mapulot kayo sa amin, and hopefully may mapulot talaga kayo sa amin. And yeah, so bigay nyo lang din yung ano, yung suporta, full support sa mga anak nyo, like if ever. And kasi kami ganun yung ginagawa rin namin. Kahit sa football, sinusuportahan talaga namin siya ng wife ko, lalo na sa basketball. And so sana talaga mag-ano siya, you know, magdire-diretso siya ng hanggang dun sa, you know, pangarap ko talaga para sa kanya. Kasi wala eh, as I said, yun yung talaga yung passion ko. Anyways, hopefully makatulong kami sa inyo, sa mga anak nyo, sa inyo mismo. Kasi yun lang na gusto mag-basketball, gusto mag-basketball, there is never too late. Walang too late. Kung gusto mo talaga matuto pa, you have to start now, you know, practice, single or baby steps. It's improvement pa rin yun. Masasabi pa rin natin improvement yun. Alright, and yeah, kinalkal ko tong gallery na itong phone ko. Naalala ko kasi pumunta pa ako dun sa bahay. Meron pa akong isang parang video clips na i-share ulit dito. I think that was July 4. Pumunta ako dun July 4. Yun, walang gumagawa, obviously, kasi that was holiday. That's American Independence Day. So walang gumagawa doon, pero pumunta ako. And yun, ito ulit, pakita ko sa inyo ulit. I had a chance again to come and visit the house with my boy Rashard here. I think this is my second time visiting here. Third. For this week, this is my second time. So yeah, galing kami sa church and we decided to pass by here. So si Mami, si Madam is tulog pa. She came from work this morning. So yeah, sisilipin lang namin yung bahay and para may update din maski pa paano. So yeah, see you in a bit. Oh my gosh. Come on, Short. I already did. Yeah, come here. From the last time na bumisita ako dito, may nagagong konti lang kasi that was 2 days ago, 3 days ago. So hindi naman minamahal. Dad, that's my room. Huh? This is your room now? Yes. That's your room right there. I know.
Ika, silipin natin yung bandang loob. Ika, short. My room is so tiny. Hold it. Dad, do a POV. Come here, let's go. Can we go inside? Yeah, of course. You can go inside, that's your house, dog. What do you mean you can't go inside? Silipin lang natin yung loob. Ooh, this is the garage. Oh, it's a framed na. Hey, careful with ano. Yun. Medyo framed na yung ano, yung baba. Pero hindi tayo makakaakyat sa taas kasi wala pang hagdan. Umaakyat lang dyan yung mga gumagawa. Pero okay na yung, I mean, not okay, pero itong baba is medyo may improvement na rin maski pa paano. Nadagdagan, I mean, nadagdagan ng improvement. So, go. Yun. Likod. Yeah. Stairs gonna be on that side. That one. Yeah, yeah, where you standing at? Yeah, that one. Then how am I going up to my room? Right here. And then it goes up? Yeah, right here. This is the main door. And the stairs will go up there. Going up. Here. Going up. But the stairs going to the basement is here. Behind. Right here. I think so. Good. Yeah, your room right there. At this point, can I go in the basement now? It looks small. There we go. Uh-oh. Let me check. What? Ano kaya to? Bathroom. Bathroom? Maybe. Oh yeah, this is the extra room. Wait, Yeah, yan na siya. Medyo why is the guest room bigger than okay na yung baba. I mean, that room there? ito yung likod. Yung magiging basement. So, yun lang muna. Nakadalawa may gumagawa doon sa likod. Pare natin. Ibang property na yan eh. And yeah, yun lang. Medyo okay na din siya. And siguro makakadalaw kami dito. Medyo matatagalan. I mean, not even after a week. Yeah. So, yun lang muna. So, what's up? What's good mga lods? Kamusta kayo? Ayun na nga, no? I have this chance na mapuntahan or ma-visit yung mamunting bahay na pinapagawa natin. And because I was like, I mean, I'll be able to talk to our realtor, asking her if we have a chance to know when they are planning or when they are going to frame our roof. Gusto ko kasi makita or ma-videohan nga yung pagkakabit nung yung frame para dun sa bubong. And then yun, nag-reply naman siya agad. And then she were like, they check, she checked, and then she will let me know once she heard about, kasi kausap di ata niya yung parang construction lead nila dun. So yun nga, so when she gets back at me and she were like saying na the roof will be done today, will be finishing today, so you better hurry up if you want to go there. So yun. Dali-dali tayong bumangon. Actually nakahiga pa ako, kagigising-gising ko lang because I came from work. So anyway, today is Tuesday, I don't have work tonight. So yeah, bumangon ako. So ngayon papunta ako doon and sisilipin natin. And para din ma-videohan na. Gusto ko kasi i-document kung paano. Kasi frame by frame napupuntahan ko lang doon, medyo tapos na. Mostly pumupunta kami doon Sundays and walang gumagawa pag pumupunta kami doon.
So halos na itayo yung basement, yung first floor, and now yung second floor is framed already. Hindi ko nakukuhanan, and kaya tinanong ko sa kanya if ever. Naisip ko na kahit yung bubong man lang, yung frame ng bubong ma-video ko. And yeah, so ngayon pupuntahan natin doon. So I'll get back to you once I get there. Yun, nandito na tayo, kadarating ko lang mga lods. But yeah, as I was expecting, yun na nga, hindi ko na inabot. Kabit na yung frame, and even nakobera na nila. So saan makita yung skeletal pa eh. Wala na, nakobera na nila. Makita ko sa inyo. Ayun na, nakobera na nila. Siguro kanina nila ginawang umaga. Oh man, hindi natin inabot. Sayang. So ayan, hindi natin inabot. But anyways, okay lang din naman. At least another progression. May nakita tayo ulit na pagbabago. And malaking pagbabago. I mean, tayo na talaga siya. Pero sige, baba tayo para mas malapitan natin ng konti. Medyo mainit, 28 degrees. Ayun na nga siya, tapos na. Hindi na natin nakita pinakakabit yung hindi na natin nakita pinakakabit yung tawag na ito, yung pinaka frame ng bubong. Natabo, nakobera na nila. Vale, ayos lang yan. So siguro babalik kami dito Sunday. Yeah. Yun lang mga lods, sinilip lang natin. Yeah, medyo malapit na tayo mga lods. We have less than 30 minutes drive to get there. So medyo nawala na rin yung anto ko. Nalibang ako at kakakwento sa inyo, kakadaldal. And yeah, update ko lang kayo later. Ayun na nga mga lods, paalis na tayo dito sa opisina. At yeah, diretso na tayo dun sa bahay. Oh no, papagas lang muna pala ako. Wala nang laman. Papakarga lang tayo, papapuno, and then yeah, we'll go straight there. Si Mrs. pauwi pa lang din daw siya, pero malengke pa yun, ipabili pa ng mga gulay. Meron doon sa hospital malapit sa kanila, pinapasokan yung hospital. Meron kami nabibilan ng mga prutas doon tsaka gulay. Dumaan daw siya. So try ko siya anuhin mamaya. On the way yun eh, yung bahay. On the way pauwi. So tanungin ko siya kung gusto niya dumaan doon mamaya. So yeah, update you guys again later when I get there sa gasolinahan. Alright.
okay na. Let's go. Ayun, let's go na ulit. Kakausap ko lang din kay Mrs. Tinanong ko siya kung gusto niya dumaan doon. Well, ayun nga, no, on the way naman siya pa uwi. So sabi niya sige daw, okay lang daw. So magkikita na lang kami doon. Alrighty. So okay, update ulit mamaya pagdating natin doon. Medyo parang mga ano pa ako 10 minutes, less than 10 minutes pa yung biyahe ko. Alright mga lods, sama lang kayo. Nandito na ako mga lods. Parang walang gumagawa. Umaga pa. Ano ba? 8:40 na eh. Magna-9 na. Parang walang gumagawa. Walang gumagawa. Baba tayo mga lods. Ayan siya mga lods. So there you go. Walang gumagawa. Today is Thursday. Pero bakit walang gumagawa? O mamaya pa siguro. Aga-aga pa. Ayun yung bagong ano. Yun yung bagong improvement is yung nakabit na yung mga bintana. Medyo napatag na rin nila yung front yard. Sana nga hindi masyadong pa-slope or pababa yung driveway, para at least maglalagay kasi ako ng basketball hoop dyan. So at least hindi pababa, medyo pantay lang ng konti. Yung iba kasi medyo pababa eh. Wala pang ano, hintayin ko lang si Valin, padating na rin yun. Lika, pasok tayo dito mga lods. Tignan natin. Pasok tayo dito sa garage. Kaya papalitan kaya nila to. Sira yun. Warat eh. Ano naman palitan nila? Nakaraan ko pa nakita yan eh. Oh. So meron tayong ano dito mga lods, 3-car garage. Nalakihan talaga namin yung garage. Nakabit na rin yung ano. Nakabit na rin yung tawag yan. Ito, konektado sa furnace yan eh. Pababa. Nakabit na. Ano? May mga outlet, nakabit na rin yung mga outlet, pero wala pang wirings yan. Yung bintana, okay na yung mga bintana. Yan o. Diba? Ito AC yan eh. AC and heater. Ayos, nakabit na yung mga bintana o. AC and heater. Ayos. Dali, lalabas muna ako, kuha ko ng marker. Sulatan ko itong mga Bible verses natin dyan, mga ganyan. Wala akong ano, ballpen or Sharpie. Ayun na si Mrs. Approaching. Doon siya dinala sa likod eh. Hindi bumubukas yung gate doon, wala pa kaming ano, wala pa kaming controller para bumukas yung gate doon sa likod. Hindi pa kami homeowners dito. Ano siya, puyat yan oh. Pasukin natin, tignan natin sa loob ulit. Ha? Kaya nga eh, parang ang yung space loop, ang luwag ng front yard eh. Mas maganda sana, mas maluwag yung ano, backyard. Pero okay lang din.
Ano mo, layo ng driveway oh. Papasok sa garage. Diyan mo doon. Mas nakaganon tayo kaysa doon, diba? Kaya, oo nga eh. Bakit kaya hindi nila medyo inabante ng konti dito? Puro sa lupa, ewan. Para ano? Para maski pa paano lumaki lalo yung backyard. Init siya. Bakit kaya wala yung mga tao natin dito gumagawa? Na okay na yung mga ano eh. Good. Nakabit na lahat yung mga ano, bintana. Tara Mi, pasok tayo sa loob. Ayan, sino-surveillance ni Madam. Yeah. Ayan yung paakyat dun sa ano. Yan, laundry yan. Paakyat dun sa... Pasok mo. Ha? Hindi. Kaya tayo sa taas. Sinusulatan ko ng mga ano eh. Mga Bible verses eh. No? Dami ko na nasulat eh. Pero mga tatabunan din yan. Ito po. Ano nga ano? Doon din dami ko nasulat sa ulit. Tara! Bakit tayo? Ito yung loaf. Ha? Kalimutan mo na. Ito? Ito yung loaf. Ito yung kwarto niya sa kuba. Yeah. Ay, nakabit na lahat yung mga ano. Ito yung master's, Dad. Here. Ano to? Kay ate. Ang ni ate. Ayun, nakabit na mga loads. Okay na yung ano. Wirings na lang talaga. Mga daanan ng AC and heater yan eh. So ito nga yung furnace para sa ano. Yung walking closet. Yeah. Tapos dito, Okay na, hayaan na lang. I-finish yung loob. Tsaka labas. toilet. Yung mga kapitbahay namin. Kapitbahay kami ano eh. Police. Harap. Ito rin, parang pulis din to ah. Pulis din siguro mayari niyan. Ayo, pulis yung Makati. Pulis Makatingin. Army. Wala kang isusulat? Jeremiah 29:11. Ito nga, sinulat din ako ditong Mark 10:27. For nothing is impossible with God. Ayan yun. Ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dami pa ako sinulat eh. Ano ba iba? Baba tayo. Medyo madilim lang dito sa basement mga lods. Buti nga nabuksan na tayo. Lumiwanag. Kasi pa paano eh. Nung nakaraan, ang dilim eh. So, ito yung basement. Ito yung crawl. Pwede pa ito storage. Kat na tayo. Ang lamig dito. Ayan na siya. Konting kembot pa. Mga 10 milyong kembot pa. Yun na kami. At tayo mga bata tumawag. Papabiling pagkain ng mga amo namin. Tingnan ko muna yung mga pinamili nito. Tingnan ko kaya yung pinamili mo. Pop the trunk! Pop the trunk! Yung pinamili oh. Mga gulay. Uy, pakwan. Gusto ni So. Yan. Ito mga pinagbibili mo. Puro gulay ah. Ito yung binili pa namin ito sa Costco nung nakaraan eh. Natira pa. Ano, may saan tayo? On the way home, let's see. Oh, sige. Ha? On the way home, let's see. Maybe Burger King? No. Okay.
So susundan kita. Sundan kita. You don't know how to go home. What is that? Yun na, biyahe na muna kami. Pauwi. So yun lang po muna ang ating update sa ating mumunting tahanan. At ang init na. Uwi na kami. Si Mrs. ayun, antok na. At ako rin. So nadaan lang kami siguro sa, ewan ko kung ano mabibili ng breakfast. Magpapabili si mga bata. So dadaanan na lang namin. Tumawag si ate. So yun lang muna mga lods. And itong isang to, ano rin to eh, parehas ng developer namin, tapos no, spec house din siguro yan, wala pang may-ari pero nakalagay Chipmunks. So anyways, yeah, maraming salamat mga lods kung umabot kayo up to this part. Maraming salamat, and please, again, if I'm not asking too much, please like and subscribe, and yung kung may comment kayo, just you know the drill, comment down below ano na pwede natin pag-usapan, ano mga suggestions and ano nyo, insights nyo about dito sa channel natin, or sa ngayon, particularly sa video ngayon, araw masinag. And yun lang. So stay safe mga lods. I pray and I hope na palagi lang tayo nasa mabuting sitwasyon, kalusugan at kalagayan under the God's grace. Alright, so God bless you all. Maraming salamat. Peace out.